nga na isa sa pinakamalungkot na kaganapan sa buhay ng isang tao ay ang pamamaalam sa mahal sa buhay na pumanaw na, lalong-lalo na kapag ihahatid na sila sa kanilang huling hantungan. Ngunit ang inaakala ng marami sa atin na ang huling hantungan na pinagdadalhan ng mga mahal natin sa buhay ay huli na nga ba o may kasunod pa? Naging taon-taon na ring problema ang pagkawala ng mga bangkay mula sa mga nicho. Saan nga ba napupunta ang mga labi ng ilan sa mga kapamilya nating pumanaw na? Isang buwan bagong undas sabala na sa paghahanda ang ilang sementeryo sa Davao City pero ibang modus ng isang grupo roon. Imbis na magtirik ng kandila sa mga puntod, ninanakaw nila buto sa tuhod ng mga nakalibing para gawing anting-anting. Nakatutok si Isay Reyes. Sa aming paghahanap ng kasagutan, nakilala namin si Mang Carlito na ginagawang kabuhayan ang pagbebenta ng mga buto ng tao. Pinatutubos namin sa pamilya kasi pagka may pamilya na nawawala yung buto nila, yun ay binibigay namin. Hanap buhay lang naman po yun sa amin, kaya masikmura na ganito ang hanap buhay namin pero wala kami magagawa dahil wala kami trabaho dito sa sementeryo. Pinatutubos namin ng 300, 400 para meron kami pangkain. Yung mga kasamahan ko dati, mga nangunguha ng buto, na nagnanakaw, wala na matiis, makonsensya na yung kinukuha nilang buto ay tao rin. Parang ano na rin sila. Natakot na rin. Kaya tumigil na silang magtakaw ng buto. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari ang ganitong kalagayan. Maging sa India, talamak din ang iligal na bentahan ng buto ng tao. Ang kagulat-gulat pa rito, ang halaga ng bentahan ng mga ito sa pagitan ng mga Indiano at Amerikano. Ang isang buong kalansay ay nagkakahalagang $3,193 na dolyares, samantalang ang kalahati naman ay nasa $2,580 na dolyares. Kasama rin sa bentahan ang bungo at ngipin na may halagang $1,200 na dolyares. Kung sa ibang bansa ay halos makabutas bulsa ang mga presyo, para naman kay Mang Kaloy, hindi niya tunay na pangalan, sapat na ang halagang 300 pesos para sa ganitong klaseng trabaho. Mga dinadala namin karami estudyante sa doon sa may eskwela ng kasi binabagsakan namin doon sa Tatang. Ang bili sa amin nun, 350 sunset. Tapos, pagka may kulang, dinadagdagan na lang namin. Kung kulang, kung kulang ng bagang, o yan, ng sentral, pinapalitan namin. Sa amin, binabayaran ng Boynoro, 200. Tapos, pagka din nila nakitatang, sa ngayon, 700 na ngayon. Noong 1993 kasi, 350 lang bilhin ni Tatang. Habang tumataas. Ang benta kasi rito, bulan, sunset, tatanggalin yan. Taas at saka baba? Taas at baba. Ito sira to. Reject na yan, papalitan nila ng ganyan. Mahanap nyo ng ganyan. Ano pong pinapalit? Totoong Itin din ng tao. Kinausap namin si Jello, hindi niya tunay na pangalan, isang physical therapy student sa isang universidad sa Maynila ukol dito. Sana ang mga proctor, galing daw sila sa mga namatay na sa prison. Yung iba naman kung yung mga tao sa cementerio, pero yung iba nila mga sa mga yung mga hindi na bangkay sa morgue. Nagtungo kami sa isang kilalang sementeryo sa Maynila upang maliwanagan sa isyong ito. Pero may pinabipirmahan po kasi kami sa kanila bago sila maglibing, mga 5 years, binibigyan po namin sila ng meron po kaming affidavit na yung po, ang libing nyo na 5 years lang. Pag hindi nyo pinuntahan after 5 years, tatanggalin namin.
Sa araw ding yon, aming nakilala si Aling Sita na nasaktuhan namin nagpapakita ng mga nagbungat Kasi kami. alaga, ngayon na bukas dapat. Due date niya bukas pa dapat. Alam mo naman sa damit ng anak ko, nag-apply ng trabaho ng teacher na. May interview na ngayon. Mapalad pa nga si Aling Sita dahil hindi lahat ay naaabutan ng kanilang pamilya bago pa man tanggalin sa himlayan. Dahil sa patuloy na paglutang ng mga balita ukol sa iligal na pagkawala ng mga bangkay, minabuti ng aming grupo na sadyain ang mga kinauukulan upang linawin ang kumakalat na balitang ito. Dito sa amin, simula pa nun, walang nare-report. Meron dito, yung inilibing na nawala doon sa nilibingan niya. Kumbaga, merong ibang naglibing. Yun lang ang usually na madalang na nare-report sa amin. Pero sa amin, wala nang nag-iimblang. Dito rin sa sementeryong ito, nakilala namin si Mang Rene na umaming kumukuha at iligal na nagbebenta ng mga buto. Taliwas sa impormasyong ibinigay ng mga kinauukulan. Ganon din ang sitwasyon ni Mang Etong. Ngunit ang kanyang kaibahan sa dalawang nauna ay ang sinasabi niyang rason pagtulong sa mga estudyante. Kadalasan sino ang bumibili ng mga mga buto? Ay, hindi lang, pero karamihan mga estudyante, katulad nyo. Kasi kung minsan sila, yung mga pinipili nila kung anong mga kailangan na, lalo yung mga daliri. O ngayon, pagka nakita nila gano'n, ito kailangan ko, ganito lang. O yun, gano'n lang. Magkano ho ang pagbentahan po ng mga buto? Ay, walang presyo. Binibigay niyo lang ho talaga? O... Kasi nakikita lang namin kung saan pagka medyo kahirapan na ng trabaho ginagawa. Kaya humingi lang kami ng dagdag sa ganun. Pero hindi benta ang yun. Hindi ho benta? Hindi. Kasi talaga sabi ko mas yung totoong bawal yan. Kahit kayo magano yan, hindi kayo papayagan. Kahit kayo bumunta ng opisina, hindi kayo papayagan. Ganyan dyan. Kami lang kasi rito, yung mga pumapasok kasi mga estudyante, nangangailangan. Ayan, katulad nyo. Pwede ba ako mga gano'n, nagtarong kayo, meron, ganito. Inalam namin mula sa isang sanitation officer ano ang mga tamang preparasyon sa paghahawak ng mga nagpapala sa kanilang pangkasan. Sa amin naman, lahat ng body na hinahawakan namin kaysa bahay na namatay o sa hospital na namatay, yung personal protective equipment, number 1. Kasi yun yung naglalayo, pagka naging preventive measures talaga namin para makaiwas kung ano mga sakit na pwede kami maging close contact doon sa body. So, yun, naka-gloves, naka-gown, naka-mask, naka-goggles, naka-hairnet, sa patas na rin. So, yun talaga, basic namin yun, kahit anong cases ang dumating dito sa amin, ganun lagi yung ginagawa namin. Kung natitiis ni Mang Carlito, Mang Etong at Mang Rene ang ganitong klase ng pamumuhay, paano naman ang mga pamilyang kanilang ninanakawan? Ikinuwento ni Aling Mona, isa sa mga nabiktima, ang kanyang karanasan sa ganitong klaseng pangyayari. Ang asawa ko, wala na. Inukay na pala. Ay, tanong ko kung saan nilagay mga buto, hindi na walang kung saan nailagay. Wala pang isang taon yun, na-okay na. Gusto ko sana mayroon naman akong alaala na litrato niya. Wala, kahit isa lang. Pinalagaan ko yan sa'yo. Bakit? Bakit ka napagawa? Asan na? Saan niyo dinala yung buto na asawa ko? Saan? Asan na?
matigil na yung ganyan, nakawa ng mga buto ng patay. Parang ano naman ang may-ari ng notayan, ano niya yung buto. Eh, wala. Ganun palang ginagawa nila, uukayin na. Tapos, pagtanong ka, hindi alam kung saan nakuha ano. Dahil ganyan nga ang ginagawa Hindi man nila. katanggap-tanggap ang kanilang gawain, si Mang Carlito nagsisisi rin sa kanyang mga nagawa. Ako naman, doon sa mga pamilyang mga nawalan ng buto sa kanila, humihingi naman ako ng patawaran sa ang kanila, sa pamilya nila na nawawalan ng buto. Kaya kung maaari, di pagtitiri ko na lang din sa na sumalangit na ang kaluluwa ng mga butong na nakuha ko sa kanila. Yun na lang din, para siguro titigil ko na to pagka yung kasi nakakatakot na rin nakaka-nervous. Mga anak ko naman ang maapektuhan, pamilya ko naman. Tunay ngang masalimuot ang mawala ng mahal sa buhay. Pero mas higit na masaklap ang malamang pati ang kanilang huling alaala ay tuluyan na ring naglaho.